Halos 4 na taon nang naghuhulog ng kanyang kontribusyon sa PhilHealth ang 59 anyos na si Nanay Lolita. Anya, mas mainam na raw ito para may magamit tuwing magkakasakit o mao-ospital. Nagagamit ko rin naman. Oo, nagagamit ko din. Kasi medyo may edad na rin ako. Pero next year siguro kasi magsisenyor na ako hindi na. Ganito rin ang 52 anyos na si Nanay Soledad. Yung anak ko rin kasi gumamit. Doon sa Banami. Kaya naman hindi nila maiwasang madismaya matapos mabalita ang maglalaan di umano ang ahensya ng 138 million pesos para sa pagdiriwang nila ng ika-30 anibersaryo sa darating na 2025. Kasi yung 500 ngayon na ibabayad ng monthly, di ba? Parang masyadong mataas yun. Tapos malalaman mo lang na sila, nagagastos sila ng very extravagant. Kaya parang hindi rin ako doon, conforme. Sana ipunta na lang yung kung saan dapat yung mga nakokolekta nilang para sa PhilHealth. Tapos siyempre natural, kailangan din na gamitin nila sa maayos. Ayon sa Senior Vice President of Fund Management and PhilHealth na si Renato Limsiaco Jr., aabot lamang sa 37.5 million ang plano ng ahensya na ilalaang pondo para sa kanilang pagdiriwang at nilinaw din niya na hindi ito gagastusin para sa kanilang Christmas party. The subsidy from the syntax ay 40. 40. And Bakit ang layo ng from 80B naging 40? Okay, so 40B ang naging subsidy. 40 Okay. billion po. So, And dito, benefit payment po, as I mentioned kanina, as of September ay nasa 62.4 billion already. 62 billion ang Benefit payout. Sa committee hearing ng Good Governance and Public Accountability noong Martes, December 17, sinabi ni Assistant Secretary Dr. Albert Domingo na hindi pa ito inaprubahan ng mga Board of Directors ng PhilHealth. Sumusunod lamang po ang DOH sa batas na nakasulat simula noong 1995, ang Republic Act 7875 na napakalinaw po na attached agency ang PhilHealth sa DOH. Ayon po sa Administrative Code of 1987, ang isang attached agency ay hindi maaaring mangialam sa daily operations, ang supervising agency rather ay hindi maaaring mangialam sa daily operations ng ating mga attached agencies. Yan po ang nasa batas, Mr. Chair. Dahil dito, vinito muna ng Board of Directors ang 37.5 million pesos na pondo nito at napagdesisyonan na lamang na ilang daang libong piso ang gagastusin nila para sa kanilang anibersaryo. What was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. So maybe we can just, to clarify everything, there's no hundreds of millions, there's no millions. Pero hindi nakalusot ang mga opisyal ng PhilHealth sa pag-usisa sa kanila ng mga senador sa Committee Hearing on Health and Demography. Ayon kay Ledesma, ang proposed budget ay para sa anibersaryo at binuo ng isang committee sa PhilHealth. Bagay na nais malaman ng mga senador. Can that person please, not now, don't waste our time, give a memo to the chair of the Finance Committee of the Health Committee on why the person and the group thought of using 137 million of PhilHealth funds for giveaways and a gala night. We will submit, Your Honor, we will submit it within the day to Congress. No? A sports meet 2 years to the Senate. for 32 million and a gala night with PROs, I hope it's at GROs, at 13 million. And a gala night with HOs for another 4 million, blah, blah, blah. Kung sakaling natuloy po ito, ilang pasyente po ang makikinabang dito? Ilang pasyente po ang naghihingalo na matutulungan dito? Ilang buhay pa po ang masasalbar dito? Yes po. Kaya sabi ko sa inyo, dito sa ating panggobyerno, parati isipin natin, konsensya. Tiniyak ng ahensya na magiging mas maingat na ang mga ito sa paggamit ng mga pondo ng ahensya. Balak pang magsagawa ng pagsisiyasat ng mga senador sa zero subsidy para sa PhilHealth at kung ano ang magiging epekto nito sa mga miyembro. Sa ngayon, nasa 284 billion pesos ang posibleng maging operating budget ng PhilHealth para sa darating na taong 2025. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.